A great day, everyone. Once again, we'd like to thank the Lord for giving us another day that we can worship Him and another opportunity that He's given us that we can thank the Lord for all the things that He has done over our lives, over our family, and also for the blessings that He has poured out over our lives and over our family at home. So let me welcome all of you to our Simba Life. Today, I'm so excited, not just because it's Sunday, but I am so excited because we can worship God. We can celebrate Him today together with our family at home. So let me welcome all of you to our Simba Life, especially to our visitors who are with us for the very first time. We are so happy to have you today. So I want to encourage you to be with us from the very beginning and to the end of this Simba Life. So to move on, I want to read to you from Psalm 100 verse 4 to 5. It says here, enter His gates with thanksgiving. Say thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Is God good? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. It says here, God's unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to all generation. So ang maayo sa Ginoo dili lang na hantod karon, but ang pulong sa Ginoo na iyon, it will continue to all generations. So walay limit ang pag-celebrate nato sa kaayos sa Ginoo. So today, I want to pray for all of us, for every family, as we continue to listen to the Word of God. Let's bow our heads as we pray. Lord, thank you for giving us another day that we can celebrate life. We can celebrate your faithfulness, your goodness, oh God. Lord, we know and we believe you are doing great and mighty things, oh God. And today, Lord, our hearts are expectant, Lord, to receive that great things that you have prepared for each one of us. Lord, today, as we move on to listen to your word, God, I pray that every word, oh God, that we can receive, Lord, it will be planted in our heart. It will germinate in the inside of us, and it will bring forth fruit, oh God, in the right season. God, today, as we continue, God, to come into your presence, Lord, that you will fill our homes, oh God, with your presence as we continue, oh God, to set our hearts on you. Lord, be with us, be in the midst of us, oh God, in every home, wherever we are, together with our family, oh God, as we worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you with all of our heart. So God, today, have your way, build your tone, take your place, oh God, in every home. In Jesus' mighty name, and all of God's people say amen. So join us as we worship the Lord with our songs of praise. And I want you to stand up to your feet and just together with your family, let's participate in singing our praise to the Lord today. I'll see you in your Simba Life. God bless you. Pagkasimbahon ka
way laing sampiton, ikaw lang Ginoo Jesus. Pagabay-gawon ang ngalan mo, Jesus. Hangtod may gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kanimo lang. Diyos kagamhanan, Diyos kagamlaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan, o katapusan, hallelujah, hallelujah. O pagadaygon ka, pag-aawitan ka, pagabayamon ka, hallelujah, hallelujah. Hangtod may gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kanimo lang. Hangtod may gininhawa, gininhawa, pagasimbahon ka, dumugog himaya, kanimo lang. Diyos kagamhanan, Diyos kabalaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan, o katapusan, hallelujah, hallelujah. Diyos kagamhanan, Diyos kabalaan, hallelujah, hallelujah. Diyos sa sinugdan, o katapusan, hallelujah, hallelujah. O kay gamhanan ka, pagasimbahon ka, o himayaon ka, ikaw lang way lain pa, hallelujah. Oh, my words fall short. I've got nothing new. How could I express oh my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide I will worship you.
you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. It's all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, You move the mountains and told the wind and waves be still. You cast out demons and beat the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name.
victory. Oh, oh yeah, God, we echo your authority. God, we echo your victory. For our offering thought for today, let me share with you these principles found in Luke chapter 6, verse 38. Then we'll jump to Malachi chapter 3, verse 10. So let's read first Luke chapter 6, verse 38. It says here, give and you will receive. Say, give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. So, klaro kayo siya na kita ang maoy mo determine how much blessing we want to receive from God. Because the Bible says clearly, the amount you give will determine the amount you get back. So, pasabot na kita dahil mo determine kung unsa ang klaseng panalangin ang gusto natong madawat. And I'm sure all of us, most people, they really want 100% blessings, kanang dinagko nga panalangin. But the Bible says, you give and it shall be given back to you. So dapat muhatag tag-una para makadawat ta og panalangin diha gikan sa Ginoo. Because I always believe giving is the key to our blessing. A lifestyle of generosity na kinahanglan ta ana mag-develop tungod kay dinha nato masinati ang panalangin sa Ginoo kung kinabuhi ta nga manggihatagon. Lifestyle, normal ra pag abot og paghatag, walay issue sa imo, dili ka mag-complain nga mo hatag na pag offering nganuman because it's your lifestyle. Mura kag maligo ka, walay issue kung kanus ani mo gusto maligo ka. It's the same thing when it comes to the kanang naay opportunity to give. When there is an opportunity to give, ang imong pagka-generous, dili na issue. You simply give because you love to give to the Lord. The second principle in giving is in Malachi chapter 3, verse 10. It says here, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you will have enough, you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. You know, murag ganire verse akong nabasa that God naingon ang Ginoo nga, test me in this. So ayan daw nato siya. Ano man, God established tithing as a principle of honor, a principle of obedience and trust. Tithing is not merely about money, but it is about acknowledging God as the source of all provisions. When believers obey God in tithes or giving of the tithes, they step out of luck and into God's provision and blessing. When you obey God in the returning of the tithes, it's just like gikan bitaw sa kakuwangon ug dadon ta sa Ginoo ngadto sa abundansya nga panalangin. And I'm sure gusto nato na, no, halos kitang tanan siguro gusto nato abundansya. But there is a principle to do. There is a condition that we need to do. Tithing, when you give your tithes or return your tithes to the Lord, it means tithing acknowledges God as our provider. In Proverbs 3:9-10, it says, honor the Lord with your substance, so shall thy barns be filled with plenty. It simply says, we have to honor the Lord with our substance. Another version, it says, honor the Lord with our wealth. Sa atong mga kinitaan, atong bahandi, we should honor the Lord. Nga naman, that acknowledge God,
kita ga-acknowledge diha sa Ginoo nga siya mao'y tinubdan sa tanan. Walay ato, dili atong trabaho, dili atong boss, but God is our source. He is our provider. Another thing, when we obey God in returning our 10%, our tithes to Him, and giving of our generous offering, it releases God's blessing. In Malachi 3:10, it says, God promised overflowing blessing to those who faithfully, say faithfully, faithfully, to those who faithfully tithe. Tithing invites divine favor and protection and supernatural provision. That's why we need to return the tithes that belongs to God. Kay dili na ato, it belongs to God. We simply return it to God and we simply obey the giving of our generous offering to the Lord. You want blessing? You want abundance? You want favor? You want protection in your finances? Let's follow God's principle. Let's return our tithes to God and give our generous to the Lord. And I believe this year will be the best year so far. God's abundance will come. God's increase will be in our home if we follow God's principle in giving. Right now, let's prepare our tithes and offering as we give to the Lord because God loves a cheerful giver. Ang higugma sa Ginoo ang magmalipayon nga magahatag diha kaniya tungod kay ang gusto sa Ginoo gyud nga panalanginan ta niya ug ang tanang klase ng panalangin magabot sa ato ang kinabuhi kung kita obedient lang diha sa paghatag sa Ginoo. So, let's prepare our finances as we worship God. Lord, thank you that we can worship you, O God, with our finances. Lord, thank you for your promise that God, as we return to you, as we give to you, O God, our generous offering, Lord, thank you for your protection. Thank you for your favor. Thank you, Lord, that your promises, O God, that you will bless us in every kinds of blessing, nga wala na makakontinar sa imuhang panalangin tungod kay nag-awas-awas ang imong panalangin diya sa among kinabuhi. O Lord, dili lang namo gusto nga kami mapanalanginan, kundi Lord, imo ming gamiton, nga imo kaming panalangin diya sa uban, sa mga nagkinahanglan, O God. Nga sa dihang among i-share ang panalangin, ang imong increase, ang imong double favor, kanunay nga mag-aabot sa among kinabuhi o sa among tibok panimalay, magkinabuhi kami nga adunay abundansya sa amo ang sulod talag kananan. Lord, salamat sa matag usa nga magahatag karon. Lord, ikaw magapanalangin. Lord, imong ipilo-pilo at 30-fold, 60-fold, and 100-fold return kung isa ilang ginahatag karon, O God. Lord, we receive that promise that you will bless, O God, this gift. That you bless, Lord, this offering, Lord, and you will use this for the expansion of your kingdom. Bless everyone as we give now. In Jesus' mighty name, amen and amen. So right now, you can see different accounts in your screen. You can choose whether mag-forward ka. If you don't have cash today, you can see the accounts that you can transfer, or kung na ay kauban mo diha nga leader sa simbahan, you can also give that offering and that they will forward it to the accounts kung asa nato kina-deposit. So thank you so much for generosity. God bless you as you give to the Lord today. Maayong adlaw mga kaigsuonan, naala punta sa ato ang mga simbalay aron nga atong simbahon ang Ginoo ug atong pamation ug atong tuuhan ug atong buhaton ang pulong sa Dios.
Sa dili pa ko madto sa mensahe, I'd like to give this important announcements. Unas tanan, akong gidapit, I'm inviting every one of us. Ingna imong tapad, apiltan niini. O, Dripod Speakers, ingna siya, apiltan niini. Gusto na ko nga mga piltang tanan sa ato ang Nights of Fire. Isulti bi, Nights of Fire. O, atong Nights of Fire karong Miyerkules o karong Huwebes og nindot kaini kay ang atong speaker si Bishop Uriel Baliano mismo ang atong national coordinator. So gusto na ko nga kitang tanan mo apil niini kay kining atong Nights of Fire ato ning preparation, isulti preparation. Ato ning preparation para sa atong conquest, para sa atong pagpangabig og mga kalag, labi na sa atong mga kapamilya og atong mga suod nga higala nga gusto natong madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Pila man ninyo gusto ninyo nga ang inyong pamilya o ang inyong mga suod nga higala inyong madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Parehas ni Andrew, ang iyahag yung gitinguha nga ang iyang pamilya. Una na yun niyang ipangita ang iyang igsuon ni si Simon Pedro og iyang gisuginlan kabahin ni Ginoong Hesus og iyang gidala ngadto kang Ginoong Hesus. Ato na nang natun-an. Ikaduha ato pong nasayran nga si Philip sa dihang iyahang nahimamat si Ginoong Hesus, ang una niyang gibuhat iyang gipangita ang iyang suod nga higala nga si Nathaniel, iyang gisuginlan kabahin ni Ginoong Hesus unya iyang gidala sa ngadto kang Ginoong Hesus. Mao nay atong pagabuhaton no karong Miyerkules ug Huwebes, preparation ni ang ato ang Nights of Fire kay gusto natong atong suginlan ang atong mga pamilya o atong mga suod nga higala kabahin ni Ginoong Hesus unya ato silang dadon gyud sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus. Amen. So I want every one of us to join us. That's 2 nights, karong Miyerkules o karong Biyernes, adto ta sa Mabolo sa Christ the Life Changer Global Harvest ang atong venue. Kung wala pa mo marehistro, pagparehistro mo, kontakan ninyo inyong cell group leader unya pangutan-a siya kung unsay proseso sa pag-register aron maka-apil kitang tanan. Kitag yung tanan sa River of Life mga pil niini kay gusto man gyud nato ng atong pamilya o atong mga suod nga higala atong madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Gusto ba nimo madala nimo imong pamilya o imong mga suod nga higala sa pagpangalagad sa Ginoo? Nagtuo ko nga mao dunay atong mga gitinguha. Amen. Ang ikaduha nga pahinumdom gusto nako nga dasigon mo nga magpadayon, isulti magpadayon. Let us continue to pray for our families and our friends nga gusto natong makabig diha sa Ginoo. Gamhanan kayo ang pag-ampo. Nag-ingon ang Bible nga kung mag-ampo ta, ang Dios magatubag kanato. Og samtang gani nag-ampo ta, ang Dios mopadala na sa tubag sa atong pag-ampo. Dili na taniya hulaton nga mahuman sa atong prayer, iyahang ipadala ang answer sa atong prayer bisan pa og wala patanahuman sa atong prayer. Ingon ana kagamhanan ang pag-ampo. Mao nang napadayon tag-ampo kada buntag sa atong morning prayer, sa midnight prayer sa mga nag-home office. Unya katong mga wala nag-home office, doon na po tayo mga evening prayer, cluster prayer nato. If you don't belong to any of these prayer groups, I encourage you to talk to your cell leader or you can even communicate with us kay doon na tayo morning prayer from Monday to Sunday, 5:30 in the morning. So you can join us and pray for our loved ones and our friends to be saved. Ang ikatulo na ko nga pahinumdom, importante kay ni, karong Domingo, April 26, doon na tayo face-to-face nga panimbahon. We have a face-to-face worship celebration sa Diamond Hotel alas 2 sa hapon. Tungod kay kining atong mga ginaampo nga pamilya o atong ginaampo nga mga suod nga higala, gusto nato nga ma-invite nato sila karong Domingo, April 26 dito sa Diamond Suite.
Kay ato silang suginlan sa maayong balita, unya ato silang tagaagigayon nga ilang dawaton si Ginoong Hesus nga ilang Ginoo og manluluwas. Amen. So, timan-i ka ng tulo ka importante kaayo nga announcement. And then participate, apil ta sa atong Nights of Fire, apil ta sa atong morning prayer kada adlaw, unya apil pud ta sa panimbahon karong Domingo, April 26, 2 o'clock sa hapon, adto sa Diamond. Amen? Magkita-kita ta. Sige, adto na ta sa mensahe, adto ta sa pulong sa Ginoo, ug atong buhaton ang atong ginahimo nga declaration kada magtuon ta sa pulong sa Dios. I want you to say this with boldness. I'm excited to hear. Sige, sulti balik. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. One more time. I'm willing to obey the word of God. Amen. Nganong ato ginang ginabalik-balik nga I am willing to obey the word of God. Tungod kay si Jesus maingon nga karon nga nasayod na mo niini nga mga kamatuoran, mabulahan mo, mapanalanginan mo kung inyo kining tumanon. Amen. Ang panalangin, nagaabot ka nato sa dihang atong tumanon, dili lang atong pamation, dili lang atong dawaton, dili lang atong tuuhan ang pulong sa Ginoo, kundi ato yung tumanon ang pulong sa Ginoo. Sa ingon niya na ang matag usa ka nato mapanalanginan. Pila na ka Domingo nagsigitag tuon sa pulong sa Dios kabahin sa pagkamaayo sa atong Ginoo. We've been studying the message on living in the goodness of God. Ug ato kining gikuha gikan sa Psalms 23. Kay ang Salmo nagaingon sa chapter 23, "The Lord is my shepherd, I have everything I need." Can you say that? I have everything I need. Kung atong tutukan ang pagkamaayo sa Ginoo, if we will focus on the goodness of God, usa sa mga panalangin nga atong madawat is He will meet all of our needs. Because God is good, say God is good. Because God is good, He will meet all of my needs. Nag-ingon po diha sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. So here's the second blessing when we focus on the goodness of God. He will make me rest and relax. Siya dihang mututok ka sa pagkamaayo sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo og pahuway, og dili ka makapoy, dili ka maluya. Gani nag-ingon sa verse 3, He restores my soul. So, when we focus on the goodness of God, the third benefit or the third blessing is He will strengthen me when I am weak. Sa dihang maluya ka, lig-onon ka sa Ginoo. Kay ngano? Kay ang Ginoo maayo kaayo sa atong mga kinabuhi. Ang ikaupat nga panalangin mao ni sa dihang mututok kita sa pagkamaayo sa Ginoo. Nag-ingon ang Psalms 23 verse 3. He leads me in the right path for His name's sake. The fourth blessing when we focus on the goodness of God is He will guide me by His Holy Spirit. Say it, He will guide me by His Holy Spirit. Giyahan ako sa Ginoo pinaagi sa iyang Espiritu. Amen. Mao kini ang mensahe karong buntaga. How to be led by the Holy Spirit. Gusto na ko nga ato ning masabtan. Life is a series of choices. Ang atong kinabuhi na puno kini og daghan kaayong mga desisyon o pagpili. We make decisions, and when we make good decisions, we succeed. Kung insakto ang desisyon nga atong gihimo, magmalampuson kita. But when we make bad decisions, sa dihang sayop nga mga desisyon ang atong mahimo, we fail, mapakyas ta. And every decision has a consequence.
And the potential for error is very high because we are humans. Tungod kay mga tao man ta, dako gyud ang posibilidad nga ang mga decision usahay nga atong mahimo dili insakto nga decision. Og sa ako nang giingon, when we make bad decisions, we fail. Mapakyas ta basta dili mao nga mga decision ang atong gipili. Ikaduha nga gusto nako nga atong masabtan, life is a journey. Okay. Tungod kay ang kinabuhi is a journey, God has given us a roadmap. Gitagaan ta sa Ginoo og kanang mapa, og mao kana ang iyang pulong, ang Biblia. Ang pulong sa Dios mo nay naggiya sa atong kinabuhi. Ingon gani ni David, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oh, ang pulong sa Dios mo nay mag-guide nato, mura na siya mapa. Unya gitagaan ta sa Ginoo og kompas. Kay kanang kompas mo nay maghatag nato og tabang sa pagtultol sa insakto nga direksyon. Og ikatulo, wala lang tay mapa, wala lang tay kompas, do na pagyud tay personal guide. Og ang atong personal guide mao na ang balaan nga espiritu, the Holy Spirit. Nahinumdum ko ni atong mig Singapore ni Pastor Gina, first time yun namo ngadto sa Singapore kay mag-attend mi sa G12 Asia Conference. Pagpauli na namo niya ng gabi nasaag mi. Bisan tuod doon ako'y mapa sa akong cellphone, di ba? Doon na may Google Map. Bisan nagtanaw ko sa Google Map, nasayop mi pagsakay og bus. Imbis nga ang among sakyan padung sa tuo, ang among nasakyan nga bus padung sa wala. Ang reason nga nung nasayop mi tungod kay wala mi kompas. Bisan tuod nagtanaw ko sa mapa, nakita nako asa ang among ulian nga hotel nga among gistayhan, pero kay wala ko naggamit og kompas. Imbis nga padung sa tuo, nahimo inoon padung miswala. Hangtod nga hapit na usa ka oras ming nagsakay sa bus, wa man gihapon mi nakaabot sa hotel nga among katulgan. Hangtod nga niabot nami dito lang namon na sayran nga naa nami sa boundary sa Malaysia ug Singapore. Kami na lang gud ang pasahero sa bus. Gipangutana mi sa driver pag abot na gid dito sa terminal. Nangutana ang driver, ingon siya, where are you going? So akong gipakita sa mapa kung asa may paingon, o ingon ang driver, oh, you took the wrong bus, wrong direction. Unya mga 12:00 na sa gabi. Maay na lang ipagtan-aw niya sa terminal, dunay usa pa ka bus nga nabilin, ingon niya last trip. So moto ni sakay mi sa bus, pabalik ra pud kung asa mi ni agi, hangtod nga nakaabot mi sa hotel nga among gipuy-an. You see, tinuod doon ako'y mapa, pero tungod kay wala ko'y kompas, nasayop gihapon ko pagsakay, o wala mi dayon nakaabot sa among adtuan nga hotel nga among katulgan. Pero sa dihang mi adto mi og Vietnam, sa Vietnam, kada adlaw, kada lakaw na mo ni Pastor Regina og na ako'y mga igsuon nga kauban, doon na may personal guide. Adtuan mi sa among hotel, unya ubanan mi niya sa tibok adlaw na mo nga lakaw kung asa mi mangadto. And you know what? Tungod kay doon na may personal guide nga nag-uban na mo kada adlaw, we save a lot of time and we never got lost. Wala mi nasaag, wala mi nawala, o naka-save mi og dakong oras tungod kay dunay personal guide nga nagtultol namo sa among mga adtuan, and we reach our destination on time, walay delay, wala mi nasaag because we have a personal guide. Amen. I want you to understand this. When you let your personal guide, the Holy Spirit, to guide you, when I let the Holy Spirit guide me, we will avoid delays and detours. Malikayan nato ng mga mawala ta o masimang ta, and we will avoid unnecessary sufferings and sorrows when we allow the Holy Spirit to guide us. Nag-ingon ang verse 3 sa Psalms 23. God leads me in the right path.
gitultulan niya ako sa hustong dalan. Isulti hustong dalan. O sa English nagingon right path. Kung dunay right path, dunay wrong path. Kung dunay hustong dalan, dunay sayop nga dalan. Kung dili ta magpagiya sa atong personal guide nga mao ang Holy Spirit, chances are ang atong pilion nga dalan, sayop nga dalan, mauna nga mawala ta o mahisalaag ta. Pero ang Espiritu Santo, dili siya maggiya nato ngadto sa sayop nga dalan. Ingon ang Bible, He will lead us into the right path. Tultulan taniya sa hustong dalan, mauna nga makaabot ta sa kalampusan, magmauswagon, magmalampuson kita sa atong kinabuhi, basta tugutan nato ang atong personal guide nga si Holy Spirit to guide us, and He will lead us into the right path. He is our personal guide, and the Holy Spirit doesn't want us to be confused. He doesn't want us to be lost. He doesn't want our lives to be messed up. Dili siya gusto nga malibog ta, dili siya gusto nga may salaag ta, dili siya gusto nga ang atong kinabuhi nagkaguliyang o gubot nga kinabuhi. Gani ingon ang Bible, His plan for us is to prosper us. He wants to give us a hope and a future. Now, kung gusto nato nga magiyahan ta sa Espiritu Santo, if we want the Holy Spirit to guide us every day of our lives, dunay mga butang. There are things that we need to stop doing. Isulti, stop doing. Dunay mga butang nga angayan natong hunongon or undangon, o dunay mga butang nga angayan natong sugdan. There are things that we need to stop doing, and there are things that we need to start doing. Isulti, start doing, so that God can lead us. Aron magiyahan ta sa Dios. Dunay undangon nato, o dunay pagasugdan nato nga mga buhat, aron nga ang Espiritu Santo sa Dios makagiya kanato. Dili ta magiyahan sa Espiritu Santo kung atong padayonon pagbuhat ang mga butang nga sayop, o dili niya gusto nga atong buhaton. Dili ta niya magiyahan kung dili nato sugdan pagbuhat ang mga butang nga gusto niya nga atong pagabuhaton. Akong balikon, dili ta magiyahan sa Espiritu Santo kung atong padayonon pagbuhat ang mga butang na gusto niya nga atong undangon. Dili pud ta niya magiyahan kung dili nato sugdan pagbuhat ang mga butang nga gusto niya na atong buhaton. So akong balikon, dunay mga buhat nga angay natong undangon, o dunay mga buhat nga angay natong pagasugdan kung gusto nato nga giyahan kita sa Espiritu Santo. Romans chapter 8 verse 14 mo ni giingon sa Bible, only those people who are led by God's Spirit are God's children. So makita nato dinhi nga ang mga anak sa Ginoo giniyahan sa Espiritu Santo. If we let the Holy Spirit guide us always, we will never fail. Nga naman, the Holy Spirit will never fail. Amen. Nindot kayo na siya. So atong tan-awon karon ang mga buhat nga angay natong hunongon or undangon aron nga magiyahan kita sa Espiritu Santo. 5 steps I must do to be led by the Holy Spirit. Niara ang una, number 1. If we are going to be led by the Holy Spirit, I must stop following a culture that does not follow God. Unsa ingon sa Bible, nag-ingon din sa Romans chapter 12 verse 2. Do not copy the behavior or values of this world. Instead, let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is.
Sa Bisaya nag-ingon, ayaw kamo pagsunod sa pamatasan o gawi niining kalibutana. Hinoon tuguti ang Dios. Ako'y pangutana sa di pa ko mupadayon. Unsay atong buhaton sumala sa Roma 12 versikulo 2, nag-ingon dinhi tugutan ang Dios. Unsay atong itugot sa Dios, nag-ingon dinhi nga magbag-o kanimo pinaagi sa pagbag-o sa imong panghunahuna. Unsay atong itugot nga bag-ohon sa Dios, ang atong panghunahuna. Kay ngano man, kung sayop ang ginahuna, sayop ang buhaton. Kung insakto ang ginahuna, insakto ang buhaton. Mao na nag-ingon din ni atong tugutan nga ang Dios magbag-o sa atong panghunahuna. Dayon nag-ingon din ni mahibal-an nimo kung unsa ang gusto sa Dios nga imong buhaton. Mangutana ko sa di pa ko mupadayon. Kanos-a nato mahibal-an kung unsa ang gusto sa Dios nga imong og akong buhaton. Sa dihang atong itugot na bag-ohon sa Dios ang atong panghunahuna. Kung dili nato itugot sa Dios nga bag-ohon ang atong panghunahuna, dili nato masayran kung unsay gusto sa Dios nga atong buhaton. Og dinhi kun atong padayonon nag-ingon og may bal-an nimo kung unsa ang maayo og makapahimuot og hingpit niya nga kabubuton. Mahibal-an nato kung unsa ang maayo, kung unsa ang makapahimuot og unsa ang hingpit nga kabubuton sa Dios sa dihang atong tugutan ang Ginoo nga mag-usab o magbag-o sa atong panghunahuna. Na ako'y pangutana. Andam na mo? Unsa may mga sayop nga panghunahuna o kinahanglan ato ning ipabag-o sa Dios, ato ning ipausab sa Ginoo nga mga sayop nga panghunahuna, kaysa ako nang giingon kung sayop ang imong ginahuna, sayop ang imong pagabuhaton. Pero kung insakto ang imong panghunahuna, insakto ang imong buhaton. Nya isayop nga panghunahuna. Mulaag o di gani matulog tibuok adlaw sa Domingo. Labi na kung nagtrabaho gikag Lunes hangtod Sabado, na ay daghang tao ilang unahuna inig ka Domingo mo na ilang itawag rest day, adlaw nga igpapahuway. So ang ilang buhaton matulog tibuok adlaw. Ang uban tungod kay wala may trabaho, mulaag tibuok adlaw nga Domingo. Dapat ipausab nato na sa Ginoo kay ang adlaw nga Domingo adlaw na nga musimba ka sa Ginoo. Sama karong orasa, karong adlaw, di ba Domingo karon o asa man ka karon? Dili ba nga nagsimba ka sa Ginoo diha sa imong balay? Amen. Napailain sa iyo pangunahuna, magsunod-sunod kung unsay uso. Kung unsay uso karon, ang uban mo na ilang buhaton magsunod-sunod sila ni ana. Pananglitan, uso man nga sa mga babae ka na magsando, unya hugot kaayo sa ilahang lawas ang ilang sando, unya mag-short og mubo kaayo, unya musuroy, moabot sa mall. Amo man ay uso sa kadaghanan, ang kadaghanan pod magsunod-sunod kung unsay uso. Pero tungod kay kana ang uso, wala na magpasabot nga mao nay insakto. Mao na nga ipausab jud nato sa Ginoo ang atong pangunahuna. Pinaagi nag-ingon diha sa atong gibasa sa Roma, pinaagi sa pagbasa o pagtuon sa pulong sa Ginoo, atong ginatugutan nga usbon sa Ginoo ang atong mga sayop nga mga panghunahuna. Naay uban magsunod-sunod kung unsay gusto sa barkada. Tanan dunay uyab sa ilang mga barkada, tanan dunay may uyab, siya pod gusto pod niya dunay siya uyab. Tanan muinom og manabako. So kay tanan siyang barkada muinom og manabako, siya pod muinom og manabako. Kay kun unsay gusto sa barkada, gusto pod niya magsabay-sabay ra siya sa panon. Napay laing pangunahuna nga dili insakto kung ang imong konsepto sabay-sabay ra sa uso, dili gyud ka magiyahan sa Espiritu Santo. Kay naatay panultihon, to be in the majority doesn't mean it is always right, and to be right is not always to be in the majority. So dunay mga butang nga angay natong undangon
O ang una natong angay undangon kung gusto ta nga magiyahan sa Espiritu Santo, we must stop following a culture that doesn't follow God. Kung sayop ang ilang mga ginahimo, kung sayop ang ilang mga konsepto, dili ta magsunod-sunod sa ilahang gusto. Number 2, ikaduha, if we are going to be led by the Holy Spirit, I must stop following friends who are not led by God. Atong klaruhon, wala kumiingon nga dili na ta mga amigo o dili na ta mga amiga. Of course, we need to develop friendship with the people around us. Pero ang akong gisulti, dili ta magsunod-sunod. We should not be following friends who are not led by God. Dili na to sundon kung unsay ilang ginahimo kung wala sila ginagiyahan sa Espiritu Santo. Mao unsay ingon sa pulong sa Ginoo. 1 John chapter 3 verse 7 nagingon, do not let anyone lead you the wrong way. Say the wrong way. Christ is righteous. So to be like Christ, you must do what is right. Na ako'y pangutana, kang kinsa man ka gustong maliwat. Kinag-ingon dinhi, to be like Christ, you must do what is right. And anyone who keeps on sinning is led by the devil. Klaro kayo. Nagpasabot ni nga ang imong kanunay ginahimo, ebidensya na kung kinsa ka naliwat. Kung naliwat ka kang Kristo, ingon diha, you must do what is right. But when you keep sinning, nagpaila na that you are being led by the devil. Sa Binisaya, klaro kayo, kay nag-ingon ayaw tuguti nga adunay magtultol kaninyo sa sayop nga dalan. Sa ako nang giingon kaganiha, kung dunay insaktong dalan, dunay sayop nga dalan. Ug ingon ni San Juan, ayaw itugot nga dunay magtultol kaninyo sa sayop nga dalan. Si Kristo matarong, busa aron may sama ka kang Kristo, buhata ang maayo. Unsa day angay buhaton aron nga mahisama ta kang Kristo? Buhata ang maayo. Og ang bisan kinsa nga magpadayon sa pagpakasala, gitultulan sa yawa. Kinsay nagatultol sa mga tao nga nagpadayon sa buhat sa pagpakasala, walay lain kundili ang yawa. So, susiha daw ang imong kaugalingon karon. Kinsang mga tao ang nagpalibot kanimo? Examine yourself right now. Who are the people that are surrounding you? Doon na ba'y mga tao nga nagpalibot nimo? Kaya doon na po yung mga pipila ka tao, wala manggoy amigo, wala sila amiga, gitawag nagwalay silingan, kay dili kabalo mag-develop og relationship. Pero ikaw, na ay mga amigo nimo, na ay mga amiga nimo. Sila ba ang mga nagdani kanimo paduol sa Ginoo? Kanang imong mga amigo karon, kanang imong mga BFF, gidala ba kanila paduol sa Ginoo? O sila ba ang nagdani kanimo palayo sa Ginoo? Evaluate your relationship with your friends right now. Are they bringing you closer to the Lord? Or are your friends bringing you away from the Lord? You will know your friends if they are led by God because they will bring you closer to God. Kinsa man ang imong BFF, asa man kaniya ginadala kada semana, asa man ka ginadala sa imong mga suod nga higala kada adlaw, kada semana o kada bulan. Imo bang makita nga kada semana, kada bulan, kada tuig, mas misamot kag kaduol sa Ginoo tungod sa mga amigo o mga amiga nimo? O basin kaha, kada semana, kada bulan, kada tuig, nagkalayo ka sa Ginoo tungod sa mga barkada o sa imong suod nga mga higala. If you are going to be led by the Holy Spirit, you must stop following friends who are not led by God.
mga amigo o mga amiga o mga barkada na magdala nimo palayo sa Ginoo, kinahanglan dili ka magsunod sa ilang mga binuhatan. Number 3, if we are going to be led by the Holy Spirit, I cannot look to other sources besides God. I want you to write this down. God and God alone is my source. Akong balikon, God and God alone is my source. His Word is my source of right information. Kung gusto ko masayod sa akong maayong kaugmaon, anha nako masayran sa pulong sa Ginoo ang akong maayong kaugmaon. Kung gusto kang masayod kung kinsa ang imong maasawa, kung lalaki ka, o kinsa imong mabana kung babae ka, ang pulong sa Dios maoy mulamdag sa imong salabutan, sa imong panghunahuna. Dili ka moadto og mga kanang mga say tawagan nila kanang manghimamalan o kanang tan-awon ang imong kamot niya ilahang basahon o niya musulti dayon sila kabahin sa imong kaugmaon. Mo ni ingon sa pulong sa Ginoo, Deuteronomy 18 verses 10 to 12. Never look to psychics or sciences or fortune telling or the stars or people who claim to contact the dead. People who do these things are doing evil and God hates it with a passion. Ayaw ka mo pagsundog sa mga pagtuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananagan o mga salamangkiro o mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. If you want to be led by the Holy Spirit, you have to make a decision that God and God alone is going to be your source. And the Word of God, ang pulong sa Ginoo, is the source of right information. Kung gusto kang masayod unsay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, basaha ang pulong sa Dios. Kaysa ako nang giingon kaganiha, so sama na og journey, so sama biyahe, ang pulong sa Dios mo'y atong mapa. Unay mo guide na to aron makaabot kita sa atong destination. The Bible is the right source of information. You will not be wrong. Dili yun ta masayo if our source is the Word of God. Kay ngano, God's Word is truth. Ang pulong sa Dios kamatuoran, ug tungod kay kini kamatuoran, it will never go wrong. So if you will study the Word of God, if you will allow the Word of God to guide you like a map, you will never go wrong, and the Holy Spirit will be able to lead you into the right path, and you will have great success. No, dahil kaupat nga butang nga angay natong undangon, if we want the Holy Spirit to guide us, I must stop being led by my circumstances. Kung gusto ta nga giyahan kita sa Espiritu Santo sa Dios, dili dapat ang mga panghitabo sa atong kinabuhi mo'y magkontrolar ka nato o mo'y magdiktar sa atong kinabuhi. Naistorya sa Bible in the book of Acts. Mabasa ni sa Acts chapter 27 verses 10, magsugod sa verse 10. Maoning panahon nga gidakop na si San Pablo, unya dadon na siya para prisohon, unya sa dihang padung na sila mo biyahe, gipadaygan si San Pablo sa Ginoo nga kung mo biyahe sila sa kaya ng barkuha, dunay bagyo nga moabot. But Paul knew about it by divine revelation sa Holy Spirit. So iyang gistorya ang mga sundalo nga nagdala kaniya o atong mabasa kini gikan sa bersikulo 10. Ingon niya, "Men, I can see that there will be a lot of trouble in this trip. This ship, everything in it, and even our lives may be lost. But the captain and the owner of the ship did not agree with Paul. So the army officer accepted what they said instead of believing Paul. Then a good wind began to blow from the south. The men on the ship thought, 'This is the wind we wanted, and now we have it.' So they put up the anchor. We sailed very close to the island of Crete. But then a very strong wind called the northeaster
came from across the island. This wind took the ship and carried it away. The ship could not sail against the wind, so we stopped trying and we let the winds blow us. Dinhi imo makita si San Pablo giniyahan sa Espiritu Santo. Pero ang mga sundalo o ang tag-iya, ang kapitan sa barko, nga mo'y tag-iya sa barko, giniyahan sila sa circumstances. Nagpaabot rin sila nga kung maayo na gani ang tsimpo, mo'y ilang ibiyahe. It may look like sa ilahang pagtanaw, nindot ang panahon, so nindot ni ibiyahe, pero wala sila masayod nga sa unahan, dunay bagyo. Pero si San Pablo, giniyahan siya sa Espiritu Santo, dili giniyahan kung unsa iyang makita, kung unsa iyang nasabtan, kung dili kung unsa gisulti sa Espiritu Santo kaniya. Ug insakto gyud, dunay bagyo nga moabot. Muna importante kayo mga kaigsuonan nga sa dihang magkinabuhi kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong negosyo, kamo nga mga nag-home office o kamo nga mga nagtrabaho o regular nga trabaho. Importante nga giyahan ta sa Espiritu Santo, dili ta magiyahan sa dagan sa panahon. Labi na karon nga mahal na ang gasolina, mahal ang krudo, misaka na pod ang mga palitonon, ang uban mabalaka kay ngano ilang ginatugutan, ilang kinabuhi, giniyahan sa mga sirkumstansya sa palibot. Pero kung imong tugutan ang Espiritu Santo sa Dios, nga mo'y maggiya nimo kadadlaw, dili ka mabalaka, dili ka mahadlok, dili ka malibog, kay ngano ang Espiritu Santo, nag-ingon ang Bible, will lead you into the right path. Tultulan kaniya sa hustong dalan. Kung hustong nga dalan ang imong agian, wala kay ikahadlok, wala kay ikabalaka, kay moabot jud ka sa imuhang destinasyon nga madaugon, malipayon, malinawon o mauswagon, kay ang Espiritu sa Dios magdala kanimong kalinaw o kadaugan. Amen. Amen. Nag-ingon dinhi mga sa Proverbs, nag-ingon, adunay dalan nga abi nimo insakto, apan ang katapusan niini mao ang dalan ngadto sa kamatayon. Ingon diha, adunay dalan nga abi nimo insakto. Pila naman nato nakasuway ni ana kanang bitong kaingon ka nga, ay ang abi manggud nako nga dinhi to dapit, dili man di ay mao. Ang abi lang nimo nga diha dapit. Usahay mo ingon puta, ang abi nako buutan ning tawhana. O abi nimo buutan. Pero kung magpagiya ka sa Espiritu Santo, bisan pa og sa mata nimo tingali pagtan-aw nimo murag dili maayo or dili insakto. Pero kung ang Espiritu Santo mo'y nagiya nimo, what may look like dili insakto, in the end it will be right because dili man masayo ang Espiritu sa Dios. Pero kung usahay atong ibase ang atong mga decision out of common sense, dili man dautan ang common sense, pero kung magdepende lang ka kanunay sa common sense, posible nga masayop ka, mo na nga makaingon ka nga ang abi nako insakto. Naiusahay business opportunity ipresentar nimo nga mura og maayo, mura og nindot, mura lang, pero sa unahan ay mahimo di ay nga maalkansi ka. Tingalig dunay mga trabaho, nangita kag trabaho, inigtan-aw nimo ani nga trabaho, mura gyud og mauni para nimo. Abi nimo insakto, pero kung dili ka magpagiya sa Ginoo, basin og dili na insakto, masayop ka sa pagpili sa trabaho. Parehara po na sa pagpangitag pangasawunon o pamanhonon, moingon ka, kini siya kay buutan, kini siya kay dako og sweldo, o murag insakto no. Pero naiuban sa dihang nihimo na sa mong desisyon, pagkahuman na sa ilang kaminyoon, naiuban magmahay, kay ang abi niya buutan, ang abi niya dako og sweldo, abi lang nimo murag insakto. Pero kung magpagiya jud ka sa Espiritu Santo sa Dios, dili ka masayo, kay ingna ngano ang Espiritu Santo dili masayo. Amen. Niay ikalima og katapusan nga angay natong undangon aron nga magiyahan ta sa Espiritu Santo. I cannot be led by my feelings. Dili mahimo nga ang akong pagbati mo'y basihanan sa akong paghimog desisyon. Kay most of the time, ang imong pagbati dili insakto. Ang atong pagbati dili kasaligan.
Akong usbon, ang atong pagbati dili kasaligan. Kung pagbati ang imong basihan sa pagsimba, daghang panahon absent ka sa pagsimba. Kung ang imong pagbati mo ay imong basihan sa pagbasa o pagtuon sa pulong sa Ginoo, kasagaran dili ka magbasa o magtuon sa pulong sa Ginoo. Kung ang imong pagbati mo ay imong basihan kung mo cell group ka o dili, kasagaran dili ka mag cell group. Kay nga naman daghan kag pasangil nganong dili ka mag cell group. Kay basta pagbati mo ay basihan. Kung ang pagbati mo ay imong basihan nga magminyo ka, basin pila pa lang kabulan, magkabuwag na ka sa imuhang gipakaslan, kay pagbati ang imong gibasihan sa imong kaminyoon. Mga kaigsuonan, if we want to be led by the Holy Spirit, ayaw tuguting ang imong pagbati mo ay imong basihanan sa paghimo og mga desisyon sa kinabuhi. You may feel you are on the right road and still end up in dead. Proverbs 14 verse 12. Sa Binisaya, nagingon adunay dalan nga abi nimo insakto, apan ang katapusan niini dalan ngadto sa kamatayon. Ingon pagani ni Isaiah, we have all strayed away like sheep. We have left God's path to follow our own plan or our own way. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasaag matag usa ka nato, nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto. Mga kaigsuonan, if you want to be led by the Holy Spirit, you cannot let your feelings dictate you or guide you or make the final decision. Kaya ang atong pagbati dili kasaligan. So akong balikon, 5 ka mga buhat nga angay natong undangon kung gusto tang magiyahan sa Espiritu Santo. Unsa tong una, we must stop following a culture that doesn't follow God. Kanang mga unsay uso, dili na garantiya nga mo'y imong sundon aron ka magiyahan sa Espiritu Santo. Gani undangon nimo ang pagsunod-sunod sa uso aron magiyahan ka sa Espiritu Santo. Ikaduha, we must stop following friends who are not led by God. Akong klarohon, dili ta against nga mga amigo o mga amiga, pero dili na to sila tugutan nga mo'y magdiktar, mo'y magdumala, mo'y magtultol sa atong kinabuhi. Tungod kay dili sa tanang panahon, insakto ang atong mga amigo o amiga. Labi na kung wala sila'y relasyon sa Ginoo. Ikatulo, I cannot look to other sources besides God. Okay, kung gusto kang masayod unsay imong kaugmaon, kung gusto kang masayod unsay plano o katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka mo adto ni anang mga sorcerers, ni anang mga mananagan, kanang mga card readers or mga kanang nagpractice og mga dili insakto nga practice, mga tuo-tuo. Dili ka mo adto ni ana, kay ang dapat nimong i-practice ang pulong sa Ginoo imong basahon, kay ang Dios lamang mo'y atong source of right information that will give us the direction of our lives. Ikaupat, I must stop being led by my circumstances. Dili nato tugutan nga ang mga panghitabo sa kinabuhi mo'y magdiktar, mo'y magdumala, mo'y maghatag nato og direksyon. Although we are surrounded right now with difficult situations na atay crisis, but we are not moved. Dili ta dapat mabalaka, dili ta mahadlok kay ngano dunay pulong sa Ginoo nga mo'y atong mapa, magpakita nato na sa insaktong dalan. Unya doon natin personal guide, the Holy Spirit. He will direct us into the right path and we will have good success. Ang ikalima, we cannot let our feelings lead and guide us. Dili nato ibase sa atong mga pagbati ang atong mga desisyon nga pagahimuon sa kinabuhi. Kay most of the time, ang atong feeler malfunction, dili insakto ang iyang pag-andar, mo na nga dili na siya kasaligan. Ang ato diyong tugutan nga ang Espiritu Santo sa Dios mo'y magiya ka nato. Now, what we will do next Sunday, in the next Sunday, I want you to not miss this. I want you to join us next Sunday sa Diamond Hotel because I will be sharing with you 5 steps we must do to let the Holy Spirit guide us.
Karon akong gitudlo ninyo ang 5 things we need to stop doing so that we can let the Holy Spirit guide us. Kay kung dili nato ni undangon, dili makagiya ang Espiritu Santo sa Dios. Karon kay ato maning undangon, do na pud tay pagasugdan nga mga lakang, mga butang nga angay natong bihimuon sa atong kinabuhi aron nga magiyahan kita sa Espiritu Santo sa Dios. Amen. Let me pray for you that God will lead you this week. Labi na sa atong prayer kada buntag, nagiyahan ka sa pag-ampo para sa imong pamilya o sa imong mga suod nga higala na ato na silang madala sa pagpangalagad sa Ginoo. Onya karong si Manaha, giyahan ka sa Ginoo nga maabot ka sa atong Nights of Fire kauban ni Bishop Uriel karong Wednesday o karong Thursday. These are the direction that the Holy Spirit should lead you this week so that you will have good success. And then sunod Domingo, mag-uban ta og panimbahon og atong himayaon ang Dios sa atong kinabuhi. Let me pray for you. Father, I pray for everyone who joined us, Lord, sa among simbalay karon. Lord, nga imo silang giyahan pinaagi sa imong Espiritu Santo. Ag ang imong pulong nagaingon nga imo ming tultulan sa insaktong dalan. So karong si Manaha nag-ampo ko, Lord, walay usa nga mahilayo kanimo, walay usa nga mahisalaag, walay usa Ginoo nga dili makaabot sa ilang hustong paingnan sa ilang direksyon tungod kay ilang tugutan nga ang imong Espiritu mo'y maggiya kanila. And Lord, salamat nga karong Miyerkules ug Huwebes magiyahan sila Ginoo ngadto sa amo ang Nights of Fire kauban ni Bishop Uriel. And Lord, karong Domingo magiyahan sila Ginoo sa pagsimba dito sa Diamond Hotel. And Lord, kada buntag magiyahan sila nga makig-uban sa mga kaigsuonan nga mag-ampo tungod kay ikaw ang Dios na nagatubag sa among mga pag-ampo. And Lord, salamat sa ilang pagtrabaho, sa ilang pagnegosyo. You will guide them, Lord, and they will have a good success this week. Malinawon, madaugon, malampuson nga simana Ginoo tungod kay ang Espiritu Santo sa Dios nagagiya kanamo nga imong mga kanakan. Kini tanan amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan magaingon ug amen. Let me remind you before we finish our simbalay, ingon ang Bible, ang mga anak sa Ginoo giniyahan sa Espiritu Santo sa Dios. So karong si Manaha, pagpagiya sa Espiritu Santo sa Dios. And we will see you next Sunday dito sa Diamond Hotel. God bless you.